So, ito na nga. Magkakaroon ako ng update in this video about Love It Card by Junah Han. Which is, if you do not know, this is a buy now, pay later po by WeFund Lending. Yes, legit po ito na nakaregister po sa SEC website. Dahil ang kapatid po nito ay si One Hand. O, diba? Huwag malilito. Si One Hand ay boy and si Junah Han ay girl. Charot! Well, by the way, the last time po na nag-feature po ako nito, dahil bagong-bago pa lang talaga siya, na-approve agad ako ng 9,000 pesos. So, as first timer po na mag-apply po sa kanya, malaking-malaki na yun sa akin. Walang dami kasi mga viewers natin, nagpa-follow up about kay Love It Card. Dahil nasabi ko kasi sa last video ko, susubukan ko siya after February 1st. Kasi yun yung cut-off date ko. Kaya gusto ko talagang ma-enjoy siya na talagang mahaba, long-term talaga. Well, ang dami nagtatanong kung pwede po ba siyang i-cash loan or i-cash out. May physical card na ba sila? Totoo nga ba na 0% interest rate ba talaga siya? Well, since ito ay pa-buy now, pay later na pwede natin gamitin sa ating Shopee, Lazada, TikTok, Grab, and etc. na pwede po natin tong i-add as payment option. So, may possibility kaya na kapag kinancel natin is mapupunta siya sa wallet or maka-cash out siya? Well, lahat po ng mga katanungan nyo na yan po, sasagutin ko lang siya based sa experience ko dahil mismo po ngayon susubukan ko na. But anyways, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and based lang po sa experience ko po yung sinishare ko po dito para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, today is February 3, and tamang-tama. Kakalipas lang natin ng February 1st dahil yun yung cut-off ko. Well, guys, sa mga hindi pa po na-approve or hindi pa alam paano mag-apply dito kay Love It Card by Junah Han po, meron po akong video niyan. Yan po yung video na yon. Andyan po yung full application ko po kung paano po ako na-approve. Don't worry, guys. Wala pong hinihing kahit anong income proof dyan. Kahit unemployed po, nag-a-accept naman po sila. Well, kapag nakarelate na kayo sa video ko na yan po, pwede nyo nang panoorin itong next video ko kasi karagtong po ito doon. Wala na guys, last time nga po, pinending ko muna kayo, binitin ko muna kayo kasi that time nga po, inantay ko lang na matapos talaga yung cut-off ko, yung cut-off date ko. So, dahil lumipas naman na siya, so yan, binalikan ko na. So, inopen ko ulit yung aking Love It Card. Click lang natin tong card para makita natin tong aking credit limit na meron po akong available spending limit po of 9,000 pesos. So, ngayon, ito po yung card ko. Nakita nyo po, may format siya ng card number, name ko. Para ma-view ko yung details na yan, of course, meron ditong view card details, pero mag-OTP yan. Ganun din dito sa one-touch card lock dyan sa baba. And then dito po sa pinakababa, guys, may nakalagay dyan, bill date at saka next due date. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, ang bill date ko kasi, every first of the month. Ang due date ko naman, every 10th of the month. Itong card po kasi na ito, guys, nagtatanong kasi kayo kung may physical card na, kung nagre-release na sila. As of now po, hindi pa po. So, dahil bagong-bago pa lang po siya, virtual card pa lang po yung in-offer niya. Sooner siguro magkakaroon din kasi bagong-bago nga eh. So, magagamit lang po natin siya everywhere that accept Mastercard online from your go-to favorite like TikTok Shop, Lazada, Shopee, Foodpanda, and Grab. So, kung may app tayo ng ganyan, mas madali na lang natin siyang gamitin kasi pwede natin siyang ipambayad. Ito lang yung mga pangunahing shop or yung mga app po online na pwede natin siyang ipanggamit. So, meron siyang tatlong step on how we use it. So, step 1 nga po, ito nga po yung pinaka-card details natin. Dito sa step 2, guys, di ba sa Shopee, Lazada, at saka sa TikTok, kapag nag-check out tayo ng orders, meron din mga payment methods. So, doon natin siya i-enroll or doon natin siya ililink under ng credit debit card. Malalaman natin mamaya, i-share ko naman yun sa inyo. And kapag nakita nyo na po yan sa step 3 po, of course, fill upan po natin yan. Ganito ang lalabas kapag nagbabind na tayo or mag-enroll tayo doon as payment option. So, ito na nga, hindi ko napapatagalin, papakita ko sa inyo paano siya i-enroll or paano siya gamitin. Kasi ito, pumunta ako sa aking Shopee app. Then, nag-order lang din ako dyan ng kung ano-ano. So, para maipakita ko lang sa'yo na ibabind natin siya. Nakita ko yung mga payment methods. So, dito, di ba, ang daming mga payment methods ni Shopee. Click lang natin yung view all na payment methods para makita natin yung mga other options. Dito sa baba, may makikita po kayo dyan credit, debit card. So, all banks accepted daw. I-click lang natin yung add new card. And then, mag-fill up po tayo right away. Ito yung lalabas. Itong details po na ito rin
din po yung details na nakikita natin kanina sa card details ko. Andun na lahat, wala ka nang kailangang panghanapin pang iba. I-input natin yung card number, expiry date, CVV, at saka name on card. And then after po niyan, isasubmit natin. And then guys, magpapadala po sila sa atin ng OTP. Well, ang partner bank niya po pala, ay si AUV po. Aantayin lang natin yung OTP na isisend po sa ating mobile phone number. At nakalagay dito, kung makikita nyo, verify your payment of 1 peso to Shopee. So, meron silang hinihinging 1 peso. Pero guys, don't worry, refundable naman agad-agad siya. Malalaman din natin yan maya-maya. So, anyways, kapag na-receive na natin yung OTP, of course, i-enter natin yan and then isa-submit po natin. Then, agad-agad, card added successfully. Makikita naman natin yan agad dito na naka-check na siya. So, ngayon, gagamitin ko siya. Of course, gagamitin natin. Hanap tayo ng mga mura lang na item ko dito sa aking cart. Katulad ng hat na ito. So, ito lang yung bibilhin natin. Medyo mura-mura, So, 188 pesos lang siya. And then, ang gamitin nating payment option, of course, itong si Love It Card na binayin ko na dito. So, under siya ng credit debit card, So, yan yung pipiliin ko. And then, after po niyan, magpapadala po siya ng OTP, which is ito na nga, si AUB ulit. Then, i-enter lang din po ulit natin. And then, after po niyan, as usual po ng ating pag-order, yes, I have paid na. Paid na daw siya. Pumunta agad-agad ako, guys, doon sa aking Love It Card, Tinignan ko kung nabawas ba siya. So, nakita ko dito, di ba, 9,000 yung aking pending limit dito. So, nagdeduct na yung 188 pesos na pinabili ko sa Shopee, kaya ito na lang yung natitira. So, kung makikita nyo, wala siyang other charges, Wala siyang mga charge na iba, na hidden charges. At nandito na rin yung aking bill amount. Well, guys, so makikita nyo dito, di ba kanina, hinihingian tayo ng piso nung in-enroll natin ito sa Shopee app. Then, nag-refund din naman agad-agad. Ang utang ko lang talaga dito, 188 lang talaga ko. Ano yung pinabili ko sa Shopee? So, legit po na nakakautang. Nagagamit talaga natin siya at wala pa siyang ka-interest nga po dahil pinapangako niya nga after 40 days to pay, parang atomy na atomy lang, Wala siyang interest rate. So, malalaman ko yan. Well, ganito. So, alam ko nga, itatanong nyo to. So, what if i-cancel natin? What if i-cancel natin yung order po natin dito sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada? Anong mangyayari? Like, for example, dito sa Shopee ko, diba, nag-order ko kanina 188 pesos na hat. And then, ika-cancel ko siya. Papakita ko sa inyo, para alam nyo kung saan mapupunta. Kasi alam nyo naman, guys, kapag nag-refund po sa Shopee, napupunta sa Shopee Pay. And then, from Shopee Pay, alam nyo na, pwede siyang ma-cash out. Pwede siyang ma-withdraw. Ngayon, ganito ba si Love It Card? Kapag nag-cancel tayo ng order, so malalaman nyo rin yan dito, of course, Kasi papakita ko sa inyo. Guys, kinancel ko siya. Yes, kinancel ko siya for your sake para alam ko kung saan siya mapupunta. Successful naman po yung aking cancellation. But, nakalagay po dito, na 188 pesos will be refunded to your FE credit in 5 to 45 working days. Well, guys, clearly po, hindi siya mapupunta sa ating Shopee Pay wallet or other wallets po na pinag-cancelan po natin ng order. Babalik po siya sa Love It Card as pending limit. Akala ko naman, legit na 5 to 45 working days yung refund. Kasi nung bumalik ako sa aking Love It Card, nandun na agad-agad siya, real time. Bumalik yung aking kinancel. Na-refund po agad-agad. Kasi 9,000 ulit na siya. And then, wala na akong bill dito. Wala na akong billing dito. Ganito pala kapag nag-cancel, babalik din yung ating pending limit dito. Well, to answer you, unfortunately po, hindi po siya makaka-cash out. Unang-una, hindi po siya function as ganon. Pangalawa, wala siyang QR, PH code na yun yung usual, na ginagawa natin. So, I hope malinaw sa inyo lahat yun, Pero guys, don't worry. Acting like a cash din naman siya, Kasi pwede natin ipambili, Credit card talaga yung ganap niya po dito. Sa ngayon po, is a buy now, pay later pa lang po siya. Alam ko, naniniwala ako na sooner din, magkakaroon din po ito ng pa-cash loan feature. And that's it, guys. Ganun lang siya gamitin. Madali lang pala talaga siya gamitin. And gusto ko yung services niya, ha? And then, maganda talaga siya. So far, guys, para talaga siyang si Atomy. Well, let's see, sa mga susunod pa na mga araw or kung may mga bagong changes dito. By the way, kamusta yung sa inyo? Magka-rin na-approve sa inyo, nagamit nyo na rin ba siya? Well, don't worry, guys. Palagi ako mag-update po sa inyo time to time. Kaya dapat mo nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lang po. I hope po nakatulong tong video sa inyo. And thank you po for watching this video. Bye!